Yung anti-EPAL, it started as an internal policy in 2019. Totoo, kahit minsan sarili kong gastos, di ako naglalagay ng pangalan eh. Kasi yung mensahe kasi, ano tayo, huwag tayo masyado nakafocus sa politiko. Ayusin natin gobyerno. Pag may pangangailangan tayo, dapat nasasanay tayo na ang takbo natin, kung kailangan talaga ng tulong, sa gobyerno, hindi sa politiko. Let's end that cycle of patronage and corruption. Kasi magkakambal yan eh, patronage and corruption. So we started with an internal policy, kahit may building, o may gamit na binili ang traditional, di ba? Lahat nakatatak, branding, lahat ng pangalan, mukha, di ba? Lahat ng publications ng city, kailangan may mukha. Kahit post sa social, kailangan nandyan yung mukha. Honestly, I don't judge people or politicians who do that or feel pressure. Pero sa akin, kung may pagkakataon tayo na magpakilala ng alternative politics or a new way of doing things, subukan natin. Subukan natin. Anyway, what do we have to lose? So, it started as an internal policy in 2019. And then in 2022, kasama ko na yung mga nanalong vice mayor, konsehal, medyo aligned na kami sa vision. Malaking tulong. Pinasa nila yung anti-EPAL ordinance, which was, I was so happy. Hindi ko alam kung ilang LGU may ganyan, pero masaya-masaya ako dyan sa anti-EPAL. At least na-institutionalize. Yes. Ngayon, hindi lang siya basta internal policy na hindi maglagay ng pangalan ng politiko, kundi bawal. Even, kunyari, sakop ng ordinansa, kunyari, graduation. Bawal maglagay ng congratulations from Mayor Vico Soto. Bawal na yun. Sa school, di ba? Dati, dito, pagka graduation or any big event, talagang tagtad yung pati mga wiring, tagtad lahat, mga mukha at pangalan ng politiko. Ngayon, bawal na yun. Right. At natutuwa yung mga tao kasi ang emphasis natin dun sa programa, hindi sa mga politiko. Right. Sir, I brought that up, pati yung pagpunta nyo sa mga burol ng unannounced. Kasi nga, kumbaga counterintuitive yan sa isang politiko na, you are looking after your political survival. Even if hindi yung ikaw, yung what you represent, yung administrasyon mo, na kailangan ipakita mo sa tao, iparamdam mo sa tao. Gaya nga ng sabi nyo, sa lokal, hindi naman yan lahat manonood ng mga interview, magbabasa ng dyaryo. Pero ang alam nila yung kung sino yung nakikita ng kamag-anak nila, nakapicture ng kaibigan nila, pumunta sa wake ng kapitbahay nila. And yun yung... So, paano nyo po na-motivate yung sanggunian, ang, the city government na payagan itong ordinansa na actually hindi makakatulong sa sarili nilang purposes. Totoo. Totoo naman na may mga disadvantages yung pagiging hindi EPAL. I remember one instance, may kausap ako. Mahilig akong mag-ikot-ikot eh. So isang beses may kausap akong tatay. Usap kami yan. Tapos medyo negative yung feedback niya. Sabi niya, wala ka pa naman napapagawa dito. Ano ba yung napagawa mo dito sa amin? Tapos tinitingnan ko, sa likod niya, project ko yun. Yung multi-purpose sa likod niya, project namin na bagong renovate yung So, ayoko naman so may mga disadvantages din. Minsan may project ka or may project kang LGU, hindi alam ng tao, hindi nare-realize. To put it bluntly, our level of political education in the Philippines is hindi pa ganun kataas, di ba? I mean, common knowledge naman yan. Yeah. So may mga disadvantage talaga yung anti-EPAL namin, policy. Pero again, hindi kasi ako nandito para sa posisyon lang. I know I've said this earlier, but yun eh. Kung para sa posisyon lang, baka magdalawang isip ako na, teka, baka hindi nalalaman ng tao na kung sa ibang kung sa ibang mayor, sa ibang baka dapat na yung pangalan, nakabandera yung pangalan niya para alam ng tao na project na yan. So baka yung iba, hindi nare-realize na, di ba, na ganun yan, na project ko pala yan or what. Pero sa akin okay lang kasi, I'll take that with all the positive. I'll take the negative with the positive. Kasi sa akin, mas importante na we're pushing things towards the right direction. Na, at the risk of sounding repetitive, na hindi ito dapat yung puro politiko yung tinitingnan natin.
ayusin natin yung gobyerno kasi pag maayos ang gobyerno mo, pag malakas yung gobyerno mo, at maayos yung mga serbisyo ng gobyerno, hindi ka na magmamakaawa sa politiko para sa tulong. Doon na tayo unti-unti talikuran na natin yung traditional politics.